Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ito nga po, bigyan lang nating reaction yung nangyayari ngayon o nangyayari nakaraan. Ako po'y galing sa EDSA kahapon na nakipag-rally po ako na alos alas 3 pa lang ho, nandun na ako hanggang sa magmadaling araw. Laging sinasabi nating mga nagrarally o laging sinasabi natin na dumalo doon sa pagtitipon na yun na walang uwian. Pero pagkadating ng alas 3, alas 2, alas 4, isa-isa na ho nagbabaklasan. Wala man lang ho pagpaplano kung sino man organizer sa ganon. Wala man lang pagpaplano na sasabihin na bumalik tayo sa ganitong na mas marami na tayo. Kailangan natin ng mas maraming puwersa at malaking puwersa para itigil na ng administrasyon ang panggigipit sa ating mahal na Vice President na si Sara Duterte. Sigaw, dyan lang tayo magaling, pero wala pa ring bisa. Kahit sino man alipores na DDS, vloggers o yung sumusuporta na politiko, wala pa hong mangyayari. Maniwala ho kayo dahil walang pangil parang wala lang pupunta lang doon kakain, pupunta lang doon makikipag-osyoso, pupunta lang doon dadaan. Wala ho sa puso natin yung rally-rally na yan. Although sa iba, sa atin, yung nagpunta talaga doon nakipagsigawan, nasa puso po natin para ikundi na yung ginagawang hindi mag-akmang pamumuno ng administrasyon. So, eto nga ho, eto balita. Nag-file na po ng impeachment case yung Akbayan o yung tinatawag nilang mga makakaliwang grupo. Pero sinasabi ko na nga ba, bakit sila lang? Bakit sila pinapakinggan, tayo hindi? Tayo itong legal, tayo itong taong bayan na naglagay sa kanila sa kapangyarihan dyan sa Kongreso. Pero hindi tayo pinapakinggan. Kasi nga, bakit? Walang makikinig po sa atin. Ang makikinig lang po sa atin, yung kapwa natin na taong bayan mismo. Kapag ganun hindi tayo nagkakaisa, ganyan ang mangyayari. Mauunahan po tayo na i-file na yung kaso kay BP Sara. Wala tayong ginagawa puro lang tayo ngak. Yun na nga ba sinasabi ko. Pero ganun pa man, natutuwa ako dahil may ilang mga Pilipino talaga na seryoso sa kabanatang ito na i-down, pabagsakin ang pamumuno ni Marcos. Hindi pabagsakin ang pamahalaan pabagsakin ang pamumunong hindi akma ng ating Pangulong Marcos. Yan. So, ito ang mas exciting. Once na ipanalo natin to taong bayan, ito, totoo talaga to, 100%. Once na ipanalo natin to taong bayan, nagkaroon tayo ng malawakang rally, nagkaroon tayo ng malawakang venue na ipahayag, isang bagsakan lang, marami. Once na hindi natuloy ang impeachment at na i-turn over yung presidency kay Bongbong Marcos tungo kay Sara, ito ang magandang exciting talaga na kabanata. Kung ngayon na inaapi si Inday Sara, BP Sara, alam nyo ang mangyayari pag naging presidente siya. Alam nyo ang mangyayari pag naging na-turn over sa kanya at bumaba sa pwesto si Marcos. Lahat po ng buayang kongresista ay manginginig ang tuhod. Totoo yan. Lahat po ng ng api, mga pulis, hindi naman lahat ng pulis lahat ng hindi rumespeto sa ating BP Sara, lahat
po yan babalikan niya. Yun ang mas exciting na kabanata ng kasaysayan nitong politikang ini-impeach ang inapi. Ngayon babangon. So, mga kababayan, ano pang hinihintay natin? Tayo'y lumabas. Hahayaan nyo na lang ba na makita si Inday Sara habang tinutusok-tusok ng karayom paunti-unti? Alam nyo ba si Inday Sara, babae po yan, nasasaktan yan. Mukha lang siyang malakas, pero nasasaktan po yan sa nangyayari sa kanya. Although, hindi nga tinutulungan ng ama niya dahil gusto niya ang anak niya ay malakas. Huwag ipakita sa tao na mahina si BP Sara dahil once na naging mahina si BP Sara, paano kung naipanalo natin na maging presidente siya? So yun po, yan ang napaka-exciting na kabanata pag naipanalo po natin si Inday Sara at nakaupo na siya sa Malacanang. Lahat po ng tuwadkom was out po yan. Lahat ng ginastos nilang bilyon-bilyon patungo dun sa flood control na araw-araw 1.3 billion, I mean baka 1.3, 1.2 billion ang ginastos. Hahanapin po yan pag si Sara na ang nakaupong presidente. Tandaan nyo po yan. Yun ang mas exciting. Dahil parang ano to parang pala telenovela na. Inapi ka, tapos babangon ka, iisa-isahin mo sila, gagantihan mo sila. Ngayon, kung sasabihin ng ibang tao na patawarin nyo na lang, hindi po ganun. Dapat gumanti ka talaga. Gumanti ka kung anong ginawa sa iyong pasakit sa dibdib, sa pamilya mo, sa pangalan mo. Gantihan mo. Yan po, gantihan mo. Yan po. Mas exciting yan once na ipanalo lang natin itong rally na to na malawakang rally. Tandaan nyo po yan. Mas maganda ang mangyayari sa atin. Yung mga nirereklamo yung congressman na paepal-epal na nagmamagaling at nagfufush, pinupush nila na si Sara ma-impeach. Alam nyo ba, kaya sila ganyan dahil ayaw nila mawala sa kanila yung sustento ni Martin Romualdez. Dahil pag na-impeach na si Sara, nagwagi sila, tuloy-tuloy ang ligaya. Tayo po ang magdurusa. Tayong taong bayan ang magdurusa sa gagawin nila. Pondo, lahat ng pondo. Wala nang makikinabang kundi sila lang. Tandaan nyo po yan. Ngayon, kung naipanalo natin si Sara, ipinaupo natin sa Malacanang, bumaba si Bongbong Marcos. Yun ang mas exciting. Tandaan nyo yan. Mas exciting yun kaysa sa nangyayari kay Sara. Dahil masasabi nyo talaga pag nangyari yun, ayan, buti nga sa inyo. Inapi nyo isang tao, ngayon bumangon para gantihan kayo. So maraming salamat po at magandang araw sa inyo.